Each one read Kawikaan 19. Mas mabuti ang dukha na lumalakad sa kanyang katapatan kaysa isang taong masama ang pananalita at isang hangal. Hindi mabuti para sa isang tao ang walang kaalaman at siyang nagmamadali sa kanyang mga paa ay naliligaw. Ang kahangalan ng tao ang sumisira sa kanyang landas at ang kanyang puso ay nagagalit laban sa Panginoon. Ang kayamanan ay nagdaragdag ng maraming bagong kaibigan, ngunit ang dukha ay niiwan ng kanyang kaibigan. Ang bulaang saksi ay tiyak na parurusahan at hindi makakatakas ang nagsasalita ng mga kasinungalingan. Marami ang naghahangad ng pagpapala ng taong may magandang loob at ang bawat tao'y kaibigan ng nagbibigay ng mga handog. Kinamumuhian ang mahirap ng lahat ng kanyang kapatid, gaano pa kaya ang ilalayo sa kanya ng kanyang mga kaibigan? Kanyang inahabol sila ng mga salita, ngunit wala na sila. Siyang kumukuha ng karunungan ay umiibig sa sariling kaluluwa. Siyang nag-iingat ng pangunawa ay sasagana. Ang sinungaling na saksi ay tiyak na parurusahan at ang nagsasalita ng mga kasinungalingan ay mamamatay. Hindi nababagay sa hangal ang mamuhay ng marangya, lalo na sa alipin na sa mga pinuno ay mamahala. Ang matinong pag-iisip ng tao sa galit ay napapabagal at ang kanyang kaluwalhatian na di pansinin ang kamalian. Ang puot ng hari ay parang ungal ng leon, ngunit parang hamog sa damo ang kanyang pagsang-ayon. Ang hangal na anak sa kanyang ama ay kasiraan, at ang pakikipagtalo ng asawa ay patuloy na pagpatak ng ulan. Buhay at kayamanan ay minamana sa mga magulang, ngunit galing sa Panginoon ang asawa na may katalinuhan. Ang katamaran ay nagbubulid sa tulog na mahimbing, at ang taong tamad gutom ay daranasin. Ang nag-iingat ng utos ay kaluluwa niya ang iniingatan, ngunit ang mahamak sa salita ay mamamatay. Ang mabait sa dukha ay sa Panginoon nagpapautang, at ang kanyang mabuting gawa sa kanya ay babayaran. Supilin mo ang iyong anak habang may pag-asa, at huwag mong ilagak ang iyong puso sa kapapahamak niya. Ang taong may malaking puot sa parusa ay pagbabayarin, sapagkat kung iyong iligtas siya, muli mo lamang iyong gagawin. Makinig ka sa payo at sa pangaral ay tumanggap upang magtamo ka ng karunungan para sa inaharap. Sa puso ng isang tao, ang panukalay marami, ngunit ang layunin ng Panginoon ang siyang mananatili. Ang kanais-nais sa isang tao ay ang kanyang katapatan, at ang isang dukha ay mas mabuti kaysa isang bulaan. Ang takot sa Panginoon ay patungo sa buhay, at ang mayroon niyon ay magpapahingang may kasiyahan. Hindi siya dadalawin ng kapinsalaan. Ibinabaon ng tamad ang kanyang kamay sa pinggan, at hindi niya ibabalik pa sa kanyang bibig man lamang. Saktan mo ang manlilibak, at ang walang muwang ay matututo ng karunungan. Sawayin mo ang may unawa, at siya'y magkakaroon ng kaalaman. Ang gumagawa ng karahasan sa kanyang ama at nagpapalayas sa kanyang ina ay anak na nakakahiya at kakutyaan ang dila. Tumigil ka, anak ko, upang makinig ng aral, upang hindi ka maligaw mula sa mga salita ng kaalaman. Ang walang kabuluhang saksi ay lumilibak sa katarungan, at ang bibig ng masama ay lumalamon ng kasamaan.
Nakahanda sa mga manlilibak ang kahatulan, ang paghagupit sa mga likod ng mga hangal. Matagumpay na buhay po. Bukas pong muli magsama-sama tayo sa Each One Read Kawikaan 20. God bless you po. Amen at amen.